Back-to-back na taas presyo sa petrolyo at taas singil sa kuryente ang nagbabadya ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Mag-budget ng maigi lalo't back-to-back ang taas presyo. Una sa petrolyo, 75 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina simula bukas. 1 peso and 50 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene 80 centavos per liter. Ikalimang sunod-sunod na oil price hike na yan ngayong taon. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga dahilan ay ang panukalang palawigin ang pagbabawas ng produksyon ng oil-producing countries. Heto pang isang nagbabadyang tumaas, ang singil sa kuryente ngayong buwan. Base raw yan sa initial billing mula sa mga supplier ng Meralco. Hindi pa masabi ng kumpanya kung magkano ang kanilang magiging dagdag singil. Pero bunsod yan ang taas presyo sa imported liquefied natural gas na ginagamit na panggatong sa mga planta. Nariyan din ang paniningil ng feed-in tariff allowance o FIT-all. Ang FIT-all ay singil sa consumers na napupunta sa pondo para sa renewable energy projects ng bansa. Kung magkakataon, ito na ang ikalawang dagdag singil sa kuryente ngayong taon. Sa gitna ng mga taas presyo, pampalubag naman ang loob ang pagbaba ng presyo ng bigas at itlog. Sa monitoring ng Department of Agriculture, lumabas na 2 piso na ang iminura ng presyo ng bigas. Pero ramdam pa lang yan sa ilang palengke. Sabi naman ng DA, asahang bababa pa ang presyo niyan sa mga susunod na buwan. Wala rin daw epekto sa produksyon ang El Nino. Malaki yung area na nataniman. Hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Bagamat very early pa, February, yung peak ng harvest natin ay March to April. Ang itlog naman hanggang piso ang ibinaba ng presyo mula Enero. May ilang palengke pang ang lampas piso ang itinapyas. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dulot ito ng oversupply sa itlog. Yun nga lang nalulugi ang mga nagbebenta. Tinatrabaho na ng DA para mapalakas ang demand. Bukod naman sa itlog at bigas, bababa na rin daw ang presyo ng galunggong ng 30 hanggang 50 pesos kada kilo. Tapos na kasi ang closed fishing season sa bansa, kung saan bawal munang manghuli para makapagparami ang mga isda. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.